Kamusta sa lahat ng mga introverts? Napapansin niyo ba na hindi tumatagal ang mga confidence tips? Ngayon, tatalakayin natin ang dark confidence. Isang natatanging pamamaraan na akma para sa mga introverts upang tuluyang mabago ang inyong personalidad. Manatili at tuklasin ang tunay na kapangyarihan ng inyong pagiging introvert. Ang mga introvert na personalidad ay kadalasang itinuturing na mahiyain, sunod-sunuran at walang kumpiyansa. Ngunit ilan sa mga pinakamakapangyarihan, kumpiyansadong at kaakit-akit na personalidad sa mundo ay tahimik na mga introverts na nagsanay para maging kumpiyansado. Ngayon, pag-aaralan natin ang dark confidence at kung paano mo tunay na mababago ang iyong introvert na personalidad tungo sa pagiging isang dark confident na tao. Marami ng mga videos at articles sa internet tungkol sa confidence, ngunit ang pinakamalaking problema para sa mga introverts ay ang pagiging epektibo nito sa simula lamang, ngunit bumabalik rin sa dati ang kanilang personalidad makalipas ang ilang panahon. Gayunpaman, sa pagtatapos ng video na ito, makakakita ka ng permanenteng pagbabago sa iyong personalidad. Mali ang pagkakaintindi mo sa imahe ng isang introvert na personalidad. Bilang isang introvert, maiintindihan mo ito. Kami mga introverts, hindi man kami masyadong expressive, pero kaya naming mag-analyze ng mga sitwasyon, maintindihan ang mga emosyon, magbigay ng payo sa mga tao, at maintindihan ang mga tao sa mas malalim na antas. Pagdating sa confidence, ikaw ba? Ano ang ibig sabihin ng confidence para sa iyo? Ipaalam mo sa akin sa comments section. Ang confidence ay hindi ang pag-iisip na ako ang pinaka-cool, pinakakaakit-akit, at pinakakumpiyansadong tao sa kwartong ito at alam ko na magugustuhan ako ng lahat. Yan ay cockiness. Ang confidence ay hindi pag-aalala kung magugustuhan ka ng mga tao o hindi. Gagawin mo ang gusto mong gawin sa paraang gusto mo ito gawin. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Sa unang uri, umaasa ka sa pag-aproba ng iba. Ang iyong confidence ay nakadepende sa aproba ng iba. Kaya't di talaga iyon ang iyong kumpiyansa. Sa ikalawang uri, ang iyong confidence ay nagmumula sa iyong tunay na sarili at hindi nangangailangan ng aproba o papuri ng iba. Ang confidence na ito ay laging mananatili sa iyo. Maiintindihan mo at laging tandaan ang dalawang uri na ito bilang lakad tulad ng isang hari o lakad na parang hindi mo iniintindi kung sino ang hari. Para maging kumpiyansado ang iyong personalidad, malamang nakita mo na ang maraming tips tulad ng eye contact, body language, at communication skills. Bukod dito, may mga espesyal na puntos para sa mga introverts na ibabahagi namin sa iyo. Isa, confidence spillover, isang makapangyarihang phenomenon. Isa sa mga pinaka-interesanteng konsepto sa psychology ay ang confidence spillover. Dito, ang kumpiyansa sa isang aspeto ng iyong buhay ay natural na nagpapalakas ng iyong kumpiyansa sa iba pang tila walang kaugnayang aspeto. Ito ay isang psychological phenomenon na naobserbahan sa iba't ibang pag-aaral at totoong mga halimbawa sa buhay. Halimbawa, imagine mong isa kang introvert na mahilig maglaro ng tennis. Sa simula, maaari kang makaramdam ng kaba sa kompetisyon. Ngunit sa pag-practice at pag-improve, nagsisimula kang manalo ng mga laban. Ang tagumpay na ito sa court ay nagpapalakas ng iyong self-esteem at confidence. Nagsisimula kang maniwala sa iyong kakayahan at mas komportable ka sa iyong sariling balat. Ang bagong kumpiyansang ito ay hindi lamang nananatili sa tennis court. Napapansin mo ang mga pagbabago sa iyong social interactions. Sa isang social gathering na dati kang anxious at reserved, ngayon ay mas at ease ka na. Lumalapit ka sa mga usapan ng may bagong sense ng assurance. Alam mong napatunayan mo na sa iyong sarili na kaya mong magtagumpay sa mahihirap na sitwasyon. Ang iyong body language ay nagiging mas bukas at engaging at nagsisimula kang magkaroon ng mas maayos na eye contact. Napapansin ito ng mga tao sa paligid mo at positibong tumutugon na lalong nagpapalakas ng iyong confidence. Dalawa, maging unapologetically. Walang mas kaakit-akit kaysa sa iyong tunay na sarili. Ito ay isang katotohanan na pumapaloob sa panahon at uri ng personalidad. Kapag tinitingnan natin ang mga sikat na karakter sa mga pelikula o mga taong hinahangaan natin sa totoong buhay, isang bagay ang nangingibabaw. Hindi sila kailanman nagtatangkang kopyahin ang iba o maging isang bagay na hindi sila. Sa halip, tinatanggap nila ang kanilang natatanging mga katangian at ipinapakita ang kanilang sarili ng tapat.
Pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang pagiging unapologetically sa pagbuo ng tunay na kumpiyansa, lalo na bilang isang introvert. Ang pagpepeke ng kumpiyansa kumpara sa tunay na pagiging tapat. Mahalagang maunawaan na ang pagpepeke ng kumpiyansa ay maaari lamang magtagal sa ilang punto. Kapag sinubukan mong tularan ang pag-uugali o estilo ng iba, maaaring makaramdam ka ng pansamantalang pag-angat sa kumpiyansa, ngunit mahirap mapanatili ang facade na ito. Imaginein mong pumunta ka sa isang party at nagpapanggap na mas extroverted kaysa sa tunay mong pagkatao. Maaaring magawa mong makisali sa maliit na usapan at magmukhang outgoing sa loob ng ilang oras. Ngunit sa pagtatapos ng gabi, malamang makaramdam ka ng pagod at panghihina. Ito ay dahil hindi ka tapat sa iyong sarili. Sa kabilang banda, kapag tinanggap mo ang iyong introverted na kalikasan at nakikipag-ugnay sa paraang natural sa iyo, nagiging komportable at mas kumpiyansa ka. Maaari kang magpasyang magkaroon ng mas malalim na one-on-one na mga pag-uusap kaysa sa tangkang makihalubilo sa lahat. Ang tunay na paglapit na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa iyong pakiramdam, kundi nag-iiwan din ng magandang impresyon sa iba. Ang mga tao ay naaakit sa pagiging tapat dahil ito ay bihira at nakakapresko. Para maging magnetic ang iyong introverted na personalidad, mahalaga na ipakita ang iyong tunay at tapat na sarili. Ang pagiging authentic na ito ay magpapahayag sa iyo at magmumukhang natural na kumpiyansa. Tandaan, ang layunin ay hindi maging ibang tao, kundi maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Kapag ikaw ay unapologetically, naakit mo ang tamang uri ng mga tao at pagkakataon sa iyong buhay. Kaya yakapin ang iyong tunay na sarili at hayaang magningning ang iyong natural na kumpiyansa. 3. Hayaan mong umikot ang iyong mga intrusive na kaisipan. Kung ikaw ay isang introvert, makakaugnay ka sa senaryong ito. Nakaupo sa klase, alam ang tamang sagot ngunit nag-aalangan ka ng labis, kaya hindi ka nagsasalita. Ang ganitong uri ng self-doubt ay maaaring pumigil sa iyo na magsimula ng mga pag-uusap o gumawa ng unang hakbang sa mga social situations. Talakayin natin kung bakit nangyayari ito at kung paano mo ito malalampasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa iyong inner voice na magtagumpay. Imaginein mong nasa classroom ka at nagtanong ang guro. Alam mo ang sagot, nag-aral ka at sigurado ka na tama ang alam mo. Ngunit habang itinaas mo ang iyong kamay, isang buhos ng intrusive thoughts ang pumapasok sa iyong isip. Paano kung mali ako? Paano kung pagtawanan ako ng lahat? Paano kung isipin ng guro na hindi ako matalino? Ang mga pagdududang ito ay nagpaparalisa sa iyo at bago mo alam, may ibang sumagot na at na-miss mo ang pagkakataon na magsalita. Ang senaryong ito ay pamilyar na pamilyar sa maraming introverts. Ang epekto ng self-doubt. Ang ganitong uri ng pagdududa sa sarili ay hindi lamang limitado sa mga silid-aralan. Umaabot ito sa pang-araw-araw na interaksyon. Halimbawa, maaari kang makakita ng isang tao na gusto mong maging kaibigan o isang taong interesado ka. Pinaplano mo ang isang buong pag-uusap sa iyong isip. Imaginein mo ang pambungad na linya, inaasahan ang kanilang mga tugon, at iniisip pa ang mga follow-up na tanong. Ngunit kapag dumating na ang sandali ng pagsasalita, humahadlang ang self-doubt. Paano kung hindi sila tumugon? Paano kung isipin nilang kakaiba ako? Ang ganitong pag-aalinlangan ay maaaring pumigil sa iyo sa pagbuo ng makahulugang koneksyon at pagkuha ng mga oportunidad. Isipin natin ang isang tunay na senaryo kung saan ang mga na-miss na oportunidad dahil sa pag-aalinlangan ay may malaking kahihinatnan. Isipin ang mga networking events o mga social gatherings na maaari mong daluhan sa pag-asang makakilala ng mga bagong tao at bumuo ng mga koneksyon. Gayunpaman, pinipigilan ka ng self-doubt na lapitan ang sinuman. Nakikihalubilo ka lamang sa tabi, nanonood ngunit hindi nakikilahok. Sa pagtatapos ng event, aalis ka ng walang nagagawang bagong koneksyon. Pakiramdam na tila napalampas mo ang isang pagkakataon. Pagdaig sa self-doubt. Ang susi sa pagdaig dito ay ang kumilos kahit na naroroon ito. Narito ang ilang estratehiya na makakatulong. Maliit na hakbang. Magsimula sa maliliit at manageable na hakbang. Kung nakakatakot magsalita sa malaking grupo, subukang mag-ambag sa mas maliit na settings muna.
Ito ay maaaring sa mga group projects o informal discussions. Positibong pagpapatibay, labanan ang iyong mga intrusive thoughts sa pamamagitan ng positibong pagpapatibay. Paalalahanan ang iyong sarili ng mga nakaraang tagumpay at ang halaga ng iyong mga kontribusyon. Makakatulong ito sa pagbuo ng iyong kumpiyansa sa paglipas ng panahon. Practice makes perfect. Ang mas maraming practice sa pagsasalita at pagsisimula ng mga pag-uusap, mas magiging madali ito. Magsimula sa pagtatakda ng maliliit na layunin tulad ng pagsasalita ng isang beses kada klase o pagpapakilala sa isang bagong tao sa isang event. I-visualize ang tagumpay. Sa halip na mag-focus sa kung ano ang maaaring magkamali, imagine in ang mga positibong maaaring mangyari. Isipin ang iyong sarili na nagsasalita ng may kumpiyansa at tumatanggap ng positibong feedback. Ang pag-shift ng focus na ito ay maaaring mabawasan ang anxiety at palakasin ang iyong loob na kumilos. Ang iyong mga intrusive thoughts ay maaaring magmukhang mga hadlang, ngunit maaari din silang maging mga senyales na nagpapahiwatig sa mga lugar kung saan kailangan mong mag-grow. Sa pamamagitan ng pagkilos at pagbibigay ng pagkakataon sa iyong inner voice na magtagumpay, maaari mong sirain ang mga kadena ng self-doubt. Tandaan, ang tanging paraan para malaman ang mangyayari ay ang pag-take ng unang hakbang. Yakapin ang iyong mga kaisipan, hayaan silang umikot, ngunit huwag hayaang pigilan ka ng mga ito. Kumilos at panoorin ang iyong kumpiyansa na lumago. 4. Yakapin ang iyong reserved at mysterious na kalikasan. Hindi kailangang mag-effort ang mga introverts para maging reserved at mysterious. Ang iyong tunay at orihinal na personalidad ang iyong pinakamalakas na asset. Talakayin natin kung bakit ang pagyakap sa iyong reserved at mysterious na kalikasan ay maaaring maging makapangyarihang tool para sa pagbuo ng kumpiyansa at pag-akit ng iba. Ang kapangyarihan ng mystery. May isang bagay na inherently intriguing tungkol sa isang tao na hindi agad-agad naglalantad ng lahat ng bagay tungkol sa kanilang sarili. Isipin ang mga karakter sa pelikula o libro na nakakabighani sa mga manunood. Kadalasan sila ay may aura ng mystery. Gusto mong malaman ang higit pa dahil hindi nila agad inilalantad ang lahat ng kanilang mga baraha. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa tunay na buhay. Imagine mo na nasa isang social gathering ka. Laging may isang tao na hindi gaanong nagsasalita, ngunit halatang-halata na sila ay fully engaged, nagmamasid, nakikinig, at sumisip-sip ng lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Ang mga tao ay madalas na naaakit sa taong ito, curious tungkol sa kanilang mga naiisip at kung ano ang nagpapakilos sa kanila. Ang tahimik na observer na ito ay maaari kang maging ikaw. Ang iyong reserved na kalikasan ay nag-aanyaya ng curiosity at respeto. Ang mas kaunting impormasyon na ibinabahagi mo, mas gugustuhin ng mga tao na malaman ang higit pa. Hindi ito nangangahulugang maging secretive o evasive. Ito ay tungkol sa pagiging mapili sa kung ano ang iyong ibinabahagi. Kapag nagsalita ka, make it count. Magbahagi ng mga insights na nagre-reflect sa iyong depth of thought at unique perspective. Ang approach na ito ay hindi lamang nakakapag-pick ng interest, kundi pati na rin nagbibigay ng mas malaking bigat sa iyong mga salita. Halimbawa, sa totoong buhay, ang kapangyarihan ng katahimikan. Isipin ang isang professional setting, halimbawa, isang meeting sa trabaho. May mga tao na tuloy-tuloy ang pagsasalita, ngunit kapag ang isang tao na karaniwang tahimik ang nagsalita, lahat ay nakikinig. Ang kanilang mga salita ay madalas na mas impactful dahil hindi sila palaging nagsasalita. Ang reserved approach na ito ay maaaring magpakita sa iyo bilang mas kumpiyansado at knowledgeable. Mga practical na tips upang yakapin ang iyong reserved na kalikasan. Narito ang ilang practical ways upang i-harness ang iyong reserved at mysterious nature. Quality over quantity. Mag-focus sa kalidad ng iyong mga interaksyon kaysa sa dami. Makipag-usap sa mga meaningful na pag-uusap kaysa sa small talk. Gagawin nitong mas memorable at impactful ang iyong mga interaksyon. Observe and listen. Maging isang active listener. Pinahahalagahan ng mga tao kapag nararamdaman nilang tunay silang pinakikinggan. Ang iyong kakayahang makinig at mag-observe ay maaaring magbigay ng mahalagang insights.
na ginagawang mas thoughtful at relevant ang iyong mga kontribusyon. Selective sharing. Maging mapili sa mga personal na detalye at kaisipan na iyong ibinabahagi. Hindi ito nangangahulugang maging distant, kundi maging mindful sa kung ano at kailan ka magbabahagi. Lumilikha ito ng sense ng mystery at depth. Body language. Gamitin ang iyong body language upang magpahayag ng kumpiyansa, panatilihin ang magandang postura, mag-maintain ng eye contact, at gumamit ng gestures na hindi madalas ngunit epektibo. Ang iyong mga non-verbal cues ay maaaring magpahayag ng kasing lakas ng iyong mga salita. Ang iyong reserved at mysterious nature ay hindi kahinaan. Ito ay isang unique strength. Sa pagyakap dito, maaari kang lumikha ng makapangyarihan at long-lasting na impresyon. Tandaan, ang kumpiyansa ay hindi palaging ibig sabihin ay pagiging pinakamaingay sa kwarto. Minsan ang pinakakumpiyansadong tao ay yung mas kakaunti ang sinasabi pero mas malaki ang impact. Gamitin ang iyong natural tendencies sa iyong advantage at matutuklasan mong ang iyong tunay at orihinal na personalidad ay nagpapakilala sa iyo sa pinakamahusay na paraan.